Discrimination or discrimination in Tagalog is the unfair or negative treatment experienced by individuals because of their race, gender, age, sexual orientation, religion, and disability. Discrimination intensifies inequality and is considered detrimental since it attacks the very core of what it is to be human. Additionally, future job and professional progression may be more impacted to students with discrimination. Including harassment and victimization can happen in any field of activity, even in education. Students' mental health, active performance, and general well-being can all be negatively and permanently impacted by discrimination in a school setting. Discrimination takes place when an individual is denied the opportunity to enjoy his or her human rights or other legal rights on an equal footing with others. May mga times pa na na-discriminate na kaya? Oo, syempre. Siguro sa kulay ng balat mo. Kulay ng balat mo. Ano yung masasabi mo sa mga tanang tumutokso sa'yo? Wala akong paki sa kanila kasi hindi naman ako kilala eh. Hindi naman kilala yung totoo ako. Hindi ba kayo affected sa mga sinasabi nila sa'yo? Hindi. Hindi mo kayang i-control? Hindi. Nakakontrol naman minsan. Pero may bagay din na, kunyari, napapasobra na. Siyempre magagalit. Pero overall, wala talaga akong paki. Kasi, yun nga. Kasi wala naman silang magagawa. Ano yung mga types na ano yung mga bagay na nararamdaman mo during those types of discrimination? Ano ang mga advice na pwede mo bigyan sa mga discriminated Ang pangalan mo nga, Joaquin. Joaquin, natanong na kita. Ano yung mga types na naramdaman mo na discriminated ka? Ang mga binubuli ako or binaton ako ng bully. Binaton ng bully, ano ba trip nila sa'yo? Dahil wala naman ako ginagawa na tutuyo na ako ng buhok. Bigla na lang ginagawa na ako. Ano ang nararamdaman mo? Nasaktan ako mentally, physically. Kung may chance ka na pwede mong bawiin sila, babawiin mo ba? Hindi, dahil hindi yun tama. Kung may nagsabi ka sa mga ibang kapitid, ano ba yung pwede mong advice sa kanila? Magkakaroon dahil ka ng masaktan. Dapat yan ang kalmado. Subok mo na, siyempre pwede. Sir, magpapakilala po muna ako. Ako po si Alvin sa isang charity po. Miyembro po ng Group 5 sa AT. Bago po lahat, ano po ba ang pangalan niyo, sir? Joseph. Anong grade na po kayo? Sir, ilan taon na po kayo? Sir, tatanong na po kami ng ilang katanungan. Ay, ako po, ng ilang katanungan. Sir, na-discriminate na po ba kayo once in your life? Na-discriminate na po ba kayo? Hindi lang once. Kung okay lang po sa inyo, ano po yung mga discriminations na natanggap niyo sa ibang tao? So, sir, ano po yung naramdaman niyo po nung dinidiscriminate kayo ng mga tao? Every time dinidiscriminate na ako, para sa akin, wala talaga akong ginagawa. Ginagawa ko na kasi sama ng tingin sila. Kasi sila hayaan, maging ano sila sa akin. Like, if I can go lower, dapat they can go lower. Sir, ano po yung advice po na may bibigay niyo po sa iba? Lalo na po yung mga naka-experience din po nung kagaya po sa inyo na na-discriminate po kayo. Kasi if maging ganyan din lang pala kayo, pa kayo na buhay. Kasi ang dami yung pinagagawa sa buhay, kasi ito pa yung unahin mo. Magiging like, basher, na nakihingit na yung tao, tapos nakaganon yung tao. Sir, para po sa huling katanungan po, in your own opinion po, ano po ba yung mga bagay po na dapat natin gawin para mapigilan or parang
ayun nga po, mapigilan yung pagdi-discriminate po ng iba. Actually, halos wala din na nangyayari pag tinatry ng tigilan. Actually, ginagawa na lang ng iba is like manahimik na lang. Yun na lang, manahimik. Sir, pwede po ba kayo ma-interview, sir? Magpapakilala po muna ako. Ako po ay taga-10 charity po, pang Boy Angelo. At miyembro po ako ng Group 5 po. Tatanong lang po ako sa inyo ng mga katanungan. Okay lang po ba yan? Okay. Ano pong pangalan niyo? Saan section or anong grade po kayo? Ilan taon na po kayo, sir? 16. Okay, magtatanong na po ako. Ito po yung mga katanungan ko. Nakakaranas na po ba kayo ng discrimination po? Ano po yung parang naramdaman nyo sa mga parang mga sinasabi sa inyo, mga pag-discriminate sa inyo, mga ganun? Liga. Hmm? Liga na ano. Mga ganun po yung mga sinasabi sa inyo. Ano po yung parang nararamdaman niyo po kapag sinasabi po sa inyo yung mga ganung bagay? Kung saan po? Kung may magbibigay po kayong advice sa iba na para maka-cope up sila sa pagdidiskrimina ng iba sa kanila, ano po yun? Stay true to yourself and do not let others judge you. Be putting yourself there. Just follow your Sa actually katanungan po, in your own opinion po, ano po yung mga bagay na pwede nating magawa para maiwasan po yung discrimination po? treat others with respect, and respect for others is respect for oneself. Okay, maraming salamat po sa pag-interview po. Maraming salamat. May mga times ba na ikaw ang na-discriminate? Simula kabataan ko, oo, pero for now, sabihin natin, hindi na gaano kasi syempre lumaki na ako. Parang, ang tawag dito? Para bang mas open na ako sa lahat ng tao, unlike before na, ayun nga, taong bahay ako, hindi ako pinapalabas ng mga magulang ko, and if lalabas mo na ako ng bahay ko, ayun, mati-discriminate ako, dapat to, ganito yung tsura ko, walang kilay, walang buhok, walang ngipin. And, sabihin natin, masakit siya pero, ano na eh, parang nasanay na lang din ako sa mga ganung sinasabi sa akin ng ibang tao. Ano ang masasabi mo sa mga opinions ng mga tao na sinasabi nila sa'yo? Anong pwede mong sabihin sa kanila? Sabihin natin, ganito yung tsura ko, pero aanin ko naman yun, diba? Pagmumukha lang naman to at least magmihinga pa ako, at least magagawa ko pa rin mga bagay na dapat kong gawin. Although, may mga bagay na hindi ko talaga kayang gawin dahil nga sa sakit ko to. Pero ano magagawa niyo dun? Diba? Wala naman kayong control dun. Hindi naman tayo yung Diyos ko or yung mga magulang ko. Ako pa rin naman yung magdidesisyon para sa buhay ko. Kung ano man gusto kong gawin, wala kayong kaya gawin dun. Ako lang naman nakakakontrol dun. At last, anong pwede mong ibigay na advice sa mga taong nadi-discriminate din, na tulad sa'yo? Huwag nyo i-take yun. Kasi, pananaw lang naman nila yun, paniniwala nila yun. Iba yung paniniwala mo sa paniniwala nila. Iba rin naman yung buhay mo sa buhay nila. O sabihin natin, i-discriminate ka nila kasi di naman nila nararanasan yung mga nararanasan mo eh. Actually nga, kung susumahin mo, mas magaling ka pa sa kanila. Mas talented ka pa sa kanila kasi kahit na may sakit ka, may nagagawa mo pa rin yung mga bagay na kayang gawin ng ibang tao na walang sakit. Kagaya ko, hindi ko naman in-expect na hahantong pala ako ng high school, mapag-high school pala ako. Kahit na ganito yung sakit ko na hindi talaga ako dapat naglalabas ng bahay. So ayun lang masasabi ko sa kanila, huwag nyo ita-take yung sinasabi nila kasi opinions lang nila yun. Discrimination harms the individuals targeted as well as the society as a whole. It weakens trust, creates division, and prolongs inequalities.
When individuals are unjustly excluded, the benefit of diversity become absent. Low self-esteem, anxiety, depression, poor academic performance, and absenteeism, as well as withdrawing from school or university and other mental health conditions can all be result from discrimination. Whether it be in school, work, or any place for that matter, our human rights must never be violated by discrimination. Every person has to live or must to live with respect, equality, dignity, regardless of their skin color, gender, personality, disability, and their age. Discrimination erodes the fundamental foundation of human rights by erecting obstacles that keep people from reaching their full potential and engaging fully in society. It is our shared duty to oppose discrimination on all of its rights and strive for a society in which each person's rights are defended and safeguarded. Ikaw. Ako. Tayong lahat. Sama-sama. Ay ang titigil sa diskriminasyon para sa ating karapatang pantao. 将停止人权对我们的歧视。